ug ang politika pareho ra na sila, wala takibalo kung unsay may tabo ugma. So open ang tanan, especially karon nga na maabot na election sa 2025 and sa 2020. Ang pagdagan no is a personal decision gid na sa tao, kay tungod kay kung maluoy ang Ginoo sa imong mudaog ka, ikaw man ang manarbaho para sa ato ang nasod. So kinahanglan personal gid na desisyon ang pagdagan dinha sa politika. I can only support everyone na gusto mo dagan. Ito ang malinaw na naging pahayag ni Vice President Sara Duterte sa media matapos idineklara nitong Lunes na tatakbo siyang muli sa pwesto. Ayon sa ulat, sinabi ni VP Duterte ang pahayag sa isang talumpati sa isang kaganapan sa Davao City. Narinig ko ang mga kapatid ko, Mayor Baste at Congressman Pulong, na hindi sila tatakbo sa susunod na halalan, kaya nandito ako ngayon para mangampanya sa inyo dahil tatakbo ako sa susunod na eleksyon, ayon sa Vice Presidente sa wikang Bisaya. Pagtutukoy ito sa Davao City Mayor na si Sebastian Duterte at Davao City 1st District Representative na si Paulo Duterte. Hindi sinabi ni VP Inday Sara kung saang posisyon ang plano niyang labanan, ngunit ang kanyang termino bilang Vice Presidente ay matatapos sa 2028 pa. Ang susunod na halalan ay gaganapin sa 2025 para sa Senado, Kongreso, at lokal na mga pwesto. Nagpahayag din ng pagkadismaya si Duterte sa di umano'y pagbili ng mga pirma para sa di umano'y People's Initiative na amyendahan ang ilang probisyon ng konstitusyon. It is an insult to the ordinary and poor Filipinos. It reflects the character of politicians of vote buying during elections, so nakakasama ng loob na ginaganoon yung mga tao na kailangan pasuhulan para papirmahin sa People's Initiative, ayon pa sa kanya. Ang siniwalat na ito ni VPISD ay usap-usapan naman sa lahat ng sulok ng social media at mainstream media. Kaya naman ang nagiging tanong, iiwanan na ba ni Vice President Sara Duterte ang pagka-Vice-Presidente at babalik na lang bilang alkalde ng Davao? O ang tinutukoy nito ay para sa 2028 national election pa? Matatandaan pumapasok rin ang pangalan ni Pulong Duterte sa survey para sa pagka-senador. Nagiging malaking palaisipan ito sa mga netizens lalo at dating diskarte na ng kanyang amang si FPRRD ang mga ganitong pahayag. Kaya naman, tiyak ang mga politikong ayaw kalaban ang Duterte ay hindi rin alam ang gagawin. Ayon naman sa komento ng isang netizen na ito ay, tatakbong pagka-mayor ng Davao si VP Inday Sara kung hindi natatakbo ang kanyang dalawang kapatid ngayong 2025. Mas mabuti ibigay na lang natin sa mga tambaloslos ang ating bansa. Nakakapagod na din. Naawa na ako sa mga Duterte. Tingnan lang natin kung ano-ano ang mangyayari sa ating bansa kung wala ng Duterte. Tama ang desisyon ni VP Inday Sara. Bumalik na lang siya sa Davao. Hindi naman talaga niya gustong maging VP. Ang gusto lang niya ay manatili sa Davao pero yun nga nabudol siya. Kaya suportahan natin ang desisyon ni VP Inday Sara. Kung ito man ang desisyon ni VP Sara, papayag kaya ang halos 32 milyon na Pilipinong sumuko na lang si VP Sara, at magbabalik Davao City na lang. Samantala, isang influencer naman na si Tambayang Makabayan ang nagbigay ng kanyang saloobin sa mga ginagawang serbisyo ng Vice Presidente. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Nagtatrabaho, di ba ba? Hindi laman ang balita, di ba ba? Hindi katulad ng mga congressman, senador. Diba? Anong ginagawa sa ating bansa? Puro pamumulitika. Hindi katulad ng ating vice president. Nakita niyo po, nagpupunta sa mga lugar sa ating bansa, kasulok-sulukan. Tinitingnan niya kung anong magagawa ng bilang lingkod bayan sa ating mga kababayan. Tinitingnan niya yung mga sitwasyon, tinitingnan niya po. At gano'n siya kamahal ng mga tao. Di po ba? Hindi niya kailangan ng media para siya magpabango bilang politiko. Mismong tao nakikita siya sa gawa. Di po ba? Hindi sa bunganga, hindi sa yaw-yaw. Di po ba? Yan ako bilib sa mga Duterte, mga katao. Talagang
sinasabi nga Tatak Duterte. Kung ano yung puno, di ba? Siya yung bunga. Ito po yung mga bunga eh. Yung pagiging mabuting liderato ng ama, nakikita mo sa anak eh. Di po ba? Walang bahid ng korupsyon. Di po ba? Walang mga kaso-kaso. Di po ba? Puro paninira, di po ba? Noong last time, ano panira? Isa lang naman eh, di ba? Confidential fund. Di po ba? Ang tanong ko, siya lang ba may confidential fund sa lahat ng politiko sa ating bansa? Di po ba? Kaya confidential eh. Di po ba? Sabihin nila, nagastos ng ganitong araw. Ako nga, kaya kong gastosin na isang araw yung sinasabi na 120 millions eh. Sa laki ng Pilipinas, sa laki ng problema ng Pilipinas, ba kulang pa yung 120 millions. Di ba ba? Isang araw ko lang ipoproduce yun. Kung si Kamanong, si Kamanong, isang araw niya lang ilalagay sa mga department ko yun. Kung ako'y Vice President, napakarami niyang tinayo na Office of the Vice President sa buong Pilipinas. Lagyan mo lang ng lahat ay may pondo, lahat yun. Lahat ng tao ay pupunta ron dahil napakaraming mahirap na may problema na kailangan ng tulong, di ba? Sandali lang yun. Dahil ang Pilipinas, more than 100 million o something 118 million na tayo sa Pilipinas. Papasok na tayo sa 120 plus million mga katambay. Tapos sasabihin mo, 120 million sa buong Pilipinas. Isang taon gagastusin. Kulang na kulang po yun. Yung confidential na yun. Sa dami ng nangangailangan ng tulong sa ating bansa. Ang tanong ko naman doon, yung isang issue na yun, silipin nyo rin yung mga malaki confidential pa, lalo ang Pangulo. Mas lalo, bilyon. Di mo ba? Ba't walang issue tayo ron? Di mo ba? Kaya sinisingle out nila si Vice President dahil politika pa rin. Politika. Di po ba? Napakalayo pa ng susunod na halalan natin. Di ba? 2028. Kung hindi ako nagkakamali, mga tama. May darating itong sa Senado siguro, baka next year. Pero hindi naman tatakbo senador si Sara eh. Di mo ba? Vice President ka na, ibababa ka pa ba sa Senate? Di ba? Kaya masyado ang mga politiko natin, yun nga sinasabi ko, ganito dapat ang kailangan ng mga kababayan natin. Itong politiko na ito, si VP Sara, nagtatrabaho para sa atin, para sa ating mga Pilipino. Ano ang asahan natin sa mga ibang politiko ngayon, mga katambay? Katulad ng mga senador ngayon, congressman. Hindi naman lahat, mga katambay. Hindi lahat ng senador at congressman. Katulad nung naririnig natin ngayon sa media, inuuna yung mga kapakanan nila, mga ambisyon nila. Alam naman natin yun di ba? Yung ginagawa nila yung tsa-tsa ngayon. Di ba? Meron pong po yun. Meron po silang ambisyon doon. Kahit sabihin mo na iaayos lang nila yung meron lang silang mga ilang ayusin sa 1987 Constitution. Meron pa rin nakapaloob doon dahil sila yung mga politiko May mga interest po yan. Diba? Kahit sabihin mo about sa economy natin yung plano nila. Meron at meron pa rin yan, mga katama. Hindi mawawala. Mga politiko po sila. May mga ambisyon po sila. Di po ba? Kapangyarihan po yan yung binibigay natin. Kaya sinasabi ko sa mga nakaraan nating vlog, spoiled po sila sa atin. Ang mga politiko sa ating bansa, spoiled. Hindi po katulad sa ibang bansa. Kahit sa Japan. Di po ba? Pagka merong bahid ng korupsyon doon, ang mga Hapon, iba ang paninindigan ng Hapon. Yung iba nga, nagpapakamatay pa di po ba? Pagka sa kahihiyan, lalo kung merong mga issue sila, mga politiko, merong mga politikong nagpapakamatay sa Japan. Sa atin, hindi. Hindi po ba? Wala kang makikita ng politiko nagpapakamatay dahil sa bayan, dahil sa kahihiyang ginawa nila. Hindi, wala sa atin ganon. Sa atin, kahit di umano, nagkakasala nawawalan pa ng sala Di po ba? Nababaliktad Saka madaling magpatawad ng mga Pilipino. Yun lang po ang masasabi ko dyan. Mga Pilipino, madaling makalimot.
madaling makapagpatawad. Pero ito, nakikita ng dalawang mata natin. Ito ang kailangan nating leader, mga katambay. Ganitong klase. Sana dumami ito. Paramihin natin, mga politiko, gayahin nyo naman po ito, mga Duterte. Para umasenso naman ang ating bansa. Di po ba? Ganyan ang klaseng politiko na kailangan namin. Hindi namin kailangan ng mga epal na politiko na lagi lang nagsasalita sa media. Wala naman tayong nakikita improvement sa ating bansa. Puro salita lang. Lalo na pag nalalapit ang halalan. Pag nalalapit ang halalan, aba, mahiingay. Di po ba? Pag malayo pa halalan, abay, tahimik. Di po ba? Hindi nyo ba pansin yun, mga katambay? Talagang mga politiko natin, komento ni Kamanong, di po ba? Maiingay lang pag malapit na. Lalo yung mga babalik sa pwesto, di ba? Re-election. Hindi katulad ng ito, yung example ko nga, si Vice President sa mga Duterte, nagtatrabaho. Hindi politika inuuna nila, trabaho. Kasi yun yung sinumpaan nila bilang politiko, lingkod bayan. Di po ba? Lingkod bayan yung ibang politiko natin, hindi Ang pinaglilingkuran, mga sarili nila. Pangalawa na lang yung bayan. Di po ba? Para tayong, sa ibang politiko, para tayong namamalimos. Namamalimos tayo ng serbisyo na ang bayan natin ayusin sa kahirapan. Ang problema ng bayan natin, lalo sa pagkain, sa bilihin, napakamahal.